And saktong-sakto naman, tamang-tama naman, we are actually celebrating National Disability Rights Week. So right now, we want to get reactions Okay. from that issue and to know more about it. We have... Oo, go ahead. Okay, naniwala na ako na hinga. Wait lang. We have with us Glenda Relova, Executive Director of the National Council on Disability Affairs, joining us live via Zoom. Magandang umaga, ma'am. Thank you for joining us. Magandang umaga po sa inyo. Thank you for having me here po dito sa inyong programa na branch. Yes, correct. Ma'am, ang dami po kasing nagagalit with this latest issue about the death ramp. Ang dami nagtuturuan about ano ba talaga ang sinasabi ng batas pagdating sa mga ramp at iba pang infrastructure. So could you Para sa enlighten us? PWD. Yeah, para sa PWD. Can you please enlighten us about this po? Opo, since nag-viral nga po ito at nakita po namin yung mga videos and mga photos regarding this ramp. So tayo po kasi may standard po tayo na sinusunod regarding sa paggagawa po ng mga structures, lalong-lalo na yung mga government facilities, mga walkways, mga ramps, bus station. So ito po ay nakasaad po sa ating Batas Pambansa 344 or the BP 344. At commensurately, meron po itong IRR at meron pong mga disenyo doon, drawings. Meron din pong measurement yung mga drawings na yon, na yun po yung nakita natin na itong rampa po na ito ay hindi po compliant doon po sa mga sukat at standards po na naaayon po sa implementing rules and regulations of BP 344. Ang question ko kasi, in the absence, kung matignan po natin yung lugar, if ever, no, at talagang hindi po kakayanin maglagay ng ramp, ano po ang alternative na structure na pwede gawin? Is it sufficient enough to say na lagyan na lang natin ng dedicated elevator na para sa PWD lang? Mas mainam po yun, sir. Kasi syempre, yung safety po talaga nila, mas ma-ensure natin kung meron talagang dedicated. At yun nga po, hindi po, kasi po pwede yung rason na ito lang yung allowed na height or space para po dito sa ramp. Kasi nga po, meron po tayong building code, meron po tayong BP 344. So, hindi po dahil gusto nating maglagay, hindi po siya inklusibo. So, violation po kasi ito ng implementing rules and regulation. But in this case po, sino po ba dapat yung dapat managot? Doon po sa batas, ang nakalagay po is yung pong gumawa. So, yun po yung nakasaad kung sino po yung mape-penalize. And it should be properly coordinated po kasi dapat with DPWH regarding po yung tamang standards ng sukat. And ang hinihingi lang nga din po namin ng sektor is sana po, pagka po nagpaplano ng mga ganitong mga bagay na para po sa ating persons with disability, sana po kinoconsult po kami. Right. So nothing is for us without us, di po ba yun yung tagline natin? So hindi naman po mainam na kung kailan tapos na saka po natin i-assess na pwede ba, di ba? So madami po kasing masasayang. So kung nasa early planning pa lang po, na-consulta na, di sana po hindi po nagkaganito. Right, Pero I was wondering po, Ma'am Glenda, kasi this is not the first time na nagkaroon po tayo ng issue tungkol po sa mga infrastructure na tinatayo dito po sa ating bansa na hindi po ganun ka PWD friendly, ika nga po. No? Do you think po ba, yung pag kami mga ganito po bang mga insidente, nakakapagreklamo naman po, na isasampa naman po yung kaso, ano po yung nangyayari? Kasi the reason why I'm asking this is, do you think po ba yung batas natin is enough na po to regulate this concern po natin when it comes to the infrastructure for PWDs, accessibility? Kailangan po bang baguhin pa ito or implementation lang po talaga yung kakailanganin? Kinakailangan po implementation lang. So, ito po kasi is yung IRR na sinusunod po dito is yung 1994 pa. Right. So, kaya nakikita natin na marami pa ring establishmento ang hindi pa rin po sumusunod dito sa mga measurements na ito. Pero ngayon po, ito po ay nabago na. Nagkaroon na po na tayo ng bagong IRR which was published po sa Official Gazette last July 8 na ang standards po ay mas stricter pa. So kung yung inclination before is yung tinatawag natin na dapat 4.8, Yes,
5 gradient. Dito po sa bagong IRR is 3 na lang po yung Yes, yung naalaw, pero hindi pa po kasi siya effective dahil may certain prescriptive time para po maging effective itong bago nating IRR, at ito po ay magiging batayan lamang po ng mga structure na itatayo after the effectivity of the amendment ng BP 344 IRR. With po. the, ma'am, kasi yung I've seen yung computations na kailangan, and we all know po yung accessibility is a prerequisite already sa mga ibang establishments. Ngayon, pag nagkakaroon po ng construction at nag-a-apply po sila ng permit, and pag may permit po syempre to construct, nakasaad yung mga plans doon. Pag hindi po sumunod sa mga sukat ng rini-require natin for the accessibility, meron po bang provision na kailangan pipilitin, baguhin yung plans ng engineer or ng architect bago po bigyan sila ng permit to construct? Yes, sir. Yes, sir. Very strict po ang BP 344 regarding that, na hindi po dapat itinutuloy kung hindi po siya compliant doon po sa nire-require na measurement. So doon po sa annexes, madami po tayong madami pong annexes yung BP 344 IRR na nakalagay po doon sa walkway, bus station, ramps, roads. So kompleto po 'yan, kaya po hindi po mamimiss ng atin pong mga engineers and architects yung measurements na ito. Ayun. On that note po, Ma'am Glenda, ano po ba yung plano ng NCDA tungkol po sa issue na ito? Diyan po specifically sa EDSA busway. Currently po, katatapos lang po namin ng meeting natin ng SCABET. Ito po yung Committee on Accessibility po under the NCDA, which is being headed by the DPWH. So we will be having our audit po today. So nandyan po si DOTR, si DPWH, NCDA, CSO, para po gawin po namin yung official report po namin regarding po dito sa controversial na ramp na ito, and possibly also we will provide the MMDA kung ano po yung magiging resulta po ng report namin para maging proactive na din po sila, dahil alam po namin na may mga iba pa silang stations na ginagawa para hindi na po maulit ito. Right. Taking this opportunity na rin po, Ma'am Glenda, dahil I know this week we are celebrating a National Disability Rights Week. Ano-ano po ba yung programa na nakalatag at nailatag po for this celebration? And I think tomorrow po meron po kayong mahalagang event din po, yung fun run, at go ahead po. Opo, so maraming salamat po sa pagbibigay ng opportunity. So, Proclamation 597, so na-amend po yung dating proclamation. So, dati po siyang National Disability Prevention and Rehabilitation na naging National Disability Rights Week na po. So, mas lumawak po yung focus ng celebration natin. Recognizing the rights of persons with disability. Nag-start na po kami nung Monday, natapos po yung aming first ever Philippine Disability Convention and Expo sa SM Expo, at nag-launch naman po kami ng NDRW din po nung July 17. So madami po tayong mga activity, yung nabanggit niyo nga po, bukas iniimbitahan po namin ang public na sumama po sa ating fun run. Ito po ay magaganap po sa UP Oval. And meron din po kaming pag-aalay ng bulaklak sa July 23, which commemorates the birthday of our sublime paralytic, si Apolinario Mabini po. At meron din po tayong mga Persons with Disability Got Talent na magaganap po sa Sunday dito po sa ating sa Alabang Town Center. And for other activities, I am encouraging everyone to go to our webpage para po makita po yung mga iba pang mga activity po namin, dahil punong-puno po ito together with government agencies and other CSOs na nagsa-celebrate po ng National Disability Rights Week. All right. With that, thank you very much for joining us, Glenda Relova, Executive Director of the National Council on Disability Affairs.